Yun, meron na naman lumalabas na bagong sinasigaw ng bato. Yung House Bill 9349, ito ay patungkol sa pagdidivorce. So for me, kung ano yung una, saan pa nagsimula ang kasal? Diba? Kaya ito ginagastusan ng mga tao, pinagdiriwang, kasi isa itong masayang alaala na sinasagawa na hindi malilimutan at pinapangarap ng mga nagmamangalay. Diba? At higit sa lahat, ito ay likas at gawa ang ating banal na Panginoon. At walang sino man ang maaari o magkaroon ng karapatan na pag-iwalayin at kinangisang dibdib ng nating Diyos. Kahit anumang reliyon. At ito ay binasbasan din ng tao, ng ating mga pastor, pare, o kung ano man ang tawag ko mga magkakasanta inyo. Ito ay binasbasan din ng ating mga magulang, kapatid, mga kaibigan, o sino mang mga kamag-anak o kakilala natin. Hindi ito mangyayari kung wala itong pahintulot at hindi ito sinang-ayunan sa mag-anak natin. So for me, for my opinion lang naman bilang isang mamamayan. Yes, we understand doon sa mga tao na nasaktan o nakaranas ng mga hindi inaasahan na mangyayari sa kanila. Sa mga asawa na pinagpalit o sa mga asawa na bigla na lang wala na silang nararamdamang pag-ibig doon sa tao na dating mahal na mahal. So kahit anumang dahilan, alam ko hanggang ngayon may nararamdaman pa rin kayong galit, lungkot, pinanakit, at maaaring yung iba ay nakahanap ka ng taong totoong mamahalin nila. Kaya gusto nilang siyang ayunan yung batas patungkol sa House Bill 9349. Pero para sa mga taong nagmamahalan, mas special yung kasal dahil nga yun ay masayang pangyayari sa buhay namin sila mangyayari sa taong nagmamahalan. Kaya bakit kailangan paglaanan pa ng gastos, oras at panahon, pati pa naman ang paghihiwalay? Kung ang magiging tulot lang naman ito sa atin ay mga kalungkutan at sakit, diba? Hindi lamang physical ngunit sa puso. Kaya bakit kailangan itong isa pa sa ginagalang ko yung mga kumasang-ayon. Pero hope, may mga kumagalang din sa mga hindi sumasang-ayon. Sipon, yung ano doon. Kasal ay binisbasa ng Diyos. Instead of House Bill 9349, bakit hindi na lang na maaaring magkaroon? Baka pwede naman na bago magsama, pwedeng mag-live-in partner muna ng 3 to 5 years para masubukan nila at mas makilala pa nila ang isa't isa. Dahil bika nga nung iba, hanggat hindi nagsasama ang taong nagmamahal sa isang bahay, ay hindi nila talaga makikilala ang isa't isa. O malalaman kung ano talaga ang gano'n ng isa't isa. So kaya naman maaari na instead of House Bill 9349, bakit hindi na lang magkaroon ng mga gaya na ginagawa ng mga ibang may yaman? Na bago magpakasal, magkaroon sila ng wedding agreement. Na magkakaroon ng mga kondisyon kung ano ang mga maaaring maging mangyari kung sakaling ang isa sa kanila ay magbuko o may magawang hindi hinaasahan. Maaari magkaroon sila ng pag-uusap na tungkol sa kung paano magiging setup ng mga pag-aati, mga property, bahay at lupa. At kung paano magiging setup nila doon sa mga kaawa-awang mga bata na magsasuffer ng gusto o madatamay dahil lamang sa paghihiwalay ng mag-asawa. Maaari mga pwedeng gawin
instead of divorce. So hope sana mapag-isipang maigi at hindi masang-ayunan. Pagkaman again, nalulungkot ko doon sa mga nasaktan at sumasang-ayon para sa divorce. Pero sana hindi ito mapumanaw sa isa ka. Yan lamang po.